Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Of course, kasama na po ang inyong mga mahal sa buhay. Si Atty. Rogelio Wong po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ninyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, let us now proceed sa ating pong topic. Okay, ito po may topic nito, may kinalaman din po ito sa usapin tungkol sa public easement naman, sa public easement. Ano ba yung public easement 'no? Ay pag-usapan po natin 'yan, okay. Ngayon, itong kwento kasi yan dito, yung pong nasa tabing dagat ay nasa labas na ng muhon. So, yung property 'no, 'di ba papag-ari ng gobyerno yun? Tanong ko lang po ba, aalis po ba kami o hindi? Kasi government property po yun. Okay. Well, sa inyo na yung pong sa inyo na rin pong nanggaling na ito po ay hindi niyo pagmamay-ari, and whether it's government property or not, but definitely, base sa kwento mo, government property po yan o is property po ng Estado. Okay? And this po ay beyond the cameras of men. Kasi kahit nasabihin po natin na yung may-ari po ng lupa, lalo na kung ito ay sa ilog halimbawa, meron pong mula po sa pampang ng ilog o river bank, subject po yan sa legal easement 'no. Ibig sabihin, within that area sa legal easement ay hindi po pinagbabawalan po ang anumang istruktura na mailagay po dun dun sa public easement area na yan. Depende po yan kung gaano ba kalayo o ang location ng ang lupa, okay. In this particular case so, sabi nga natin ay, ah, kasi ang lupa base sa kwento ninyo labas na kayo doon sa labas na kayo doon sa muhon at malapit na sa tabi ng dagat. Now, ano ba yung maituturing na tabi ng dagat 'no? Gaano ba kalayo kayo, okay. So, hindi naman maliwanag kung ilang metro ba ang layo ninyo sa dagat 'no. So, whether whether regardless of the distance kung saan kayo nakatira, papunta sa dagat. Kung sakop kayo doon sa public easement, okay, ay pwede po kayong paalisin kasi pinagbabawal po ng batas ang pagpatayo o pagkaroon ng istruktura doon sa legal easement na yan. Now, base sa ating Presidential Decree 1067 o tinatawag nating the Water Code of the Philippines. Okay po. Ang easement po niyan ayon po sa Article 5 ay depende yan sa again, sa distance kaya nakalagay dito, basahin ko para masigurado tayo. Sabi niya, "The banks of rivers and streams and shores of the seas and lakes throughout the entire length within a zone of 3 meters in urban areas." Kung ito ay malapit po kung ito ay ang lugar ninyo ay nasa urban area, pag sinabing urban areas, siyudad po yan, okay? Okay. Ngayon, ay 3 meters ang minimum na easement. Okay, depende po kasi yan kung again sa area at saka sa laki po ng ilog. But we are talking here of dagat. Okay? So pag dagat, maring 20 meters po yan ang legal easement. Ah, at ito ay hanggang 40 meters kung ito ay sa forest land. Okay? So, tandaan niya the minimum of 3 meters, okay, kung urban areas, okay? 20 meters in agricultural areas at saka 40 meters in forest land. So, hindi natin alam kung ano bang classification ng inyong lupa diyan na malapit sa dagat, okay? But ito pong minimum na easement, 3 meters, okay, kung urban, 20 meters kung agricultural land, at 40 meters kung forest land. So ito po yung classification. So in that case puwede kayong mag-approximate na kung inyo bang kinatatayuan ay sakop ba kayo ng tinatawag nating public easement. Saan ba naka-reserve itong tinatawag nating public easement? Yung easement po, yung legal easement is naka-reserve po yan for the public use of do'n po sa looban ng yung lupa na yun, doon po. Hindi po puwedeng pagtayuan po ng anumang istruktura yan dahil that is reserved for public use in the interest of
ah, ang use of recreation, navigation, footage, no? Fishing, tsaka maintenance po, tsaka salvaging po ng area na 'yon. Kaya hindi po pinagbabawal po ang pagpapatayo po ng istruktura diyan o bahay man o anumang istruktura, okay. So, kung kayo nandun ay puwede po kayong mapaalis ng estado, ng gobyerno dahil po pinagbabawal po 'no, pinagbabawal po ang pagtayo ng istruktura 'no, sa loob ng easement area. Now, whether or not kayo ay nasa dagat 'no, o sa ilog o sa creek, applicable din po ang batas na ating sina-cite 'no, particularly yung Article 51 ng Presidential Decree number 1067 o tinatawag nating the Water Code of the Philippines. Okay? So, I hope nabigyan natin ng katugunan ang ang sulat po sa atin ni Divine Tano. Alright? So, okay. So, bago tayo magpatuloy, meron po tayong special announcement. No? Ang Batas Pinoy po, meron po tayong account. No? May page na po tayo sa Facebook. Could you please spread the news, paki-follow po ano, ang bagong account po natin. And doon po sa page po, you could ask question. No? Pwede kayong mag-ask ng question doon. Wag lang po sa Messenger because palagi pong puno. Hindi po tayo usually, no? I don't answer po doon sa Messenger. Doon na lang po tayo sa comment section po no ng ating page po ng Batas Pinoy. Okay? So, paki-spread po no so that sa inyong kaibigan, kamag-anak, kababayan po ninyo o kapitbahay ninyo upang sila din ay meron pong mapupulot o makapag-share din po sila sa mga pinag-usapan po natin. Or kung kayo may Facebook account, ay you could follow me there too, no? And paki-follow at paki-subscribe po, no? Paki-like din po yung ating mga page po doon, okay? At upang mapalawig pa natin ang ating advokasya na ma-reach out po natin ating mga kababayan at mabigyan din po sila ng impormasyon, no, legal na impormasyon na makakatulong po sa ating mga kababayan. Sa mga YouTube subscribers, no, viewers po natin, sharers and likers po natin, marami pong salamat sa inyong pagsuporta, no. Kung hindi po sa pagtangkilik ninyo ay siguro po wala na po tayong account dito sa Facebook, no. And it is because of your support na nagbibigay po sa atin ng inspiration, motivation to go on, no, to spread out their advocacy na we can share na legal information to our kababayans, kaibigan, and they could be your friends, your relatives, no? Kakilala po ninyo o your neighbors, no? Na kung saan ang mga topic po natin, mga usapin po natin na legal na impormasyon ay sila din po ay may mapulot and for all you know, ay makapag-relate din po sila o perhaps yung ating topic that would be applicable sa kanila. And sila din po ang magkaroon ng impormasyon, kakibat na impormasyon. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. So hanggang dito lang muna tayo and I hope to see you again in the next video po natin. Maraming salamat and God bless.